papaano kaya natin mapapangalagaan o masisiguro na hindi nagagamit ang application na ito para bantayan ang mga mensahe ng mga mamamayan? Kasi po, yung privacy na iyan, very sacred. Meron ho bang pananggalang? Kasi kung ikaw naman mag-yes sa lahat ng mga terms and conditions bago mo magamit yung application na yan, parang ipinauubaya mo na yung privacy mo sa kanila? Ganun pa po ba yun? Paano natin masisiguro na hindi pinagsasamantalahan ng mga kumpanyang ito ang ating privacy doon sa mga mensahe na maaaring sabihin ng gobyerno na seditious o kaya inciting to rebellion? Unang-unang Sir Ted, no, at ni-require po natin yung mga ating mga tulad ng Viber, tinatawag po natin silang personal information controller, Sir Ted, no, na talagang yung purpose ng paggawa nila ng app for the purpose lang na gusto nilang makatulong at magkaroon ng communication. Kapag po nagkaroon ng mga tulad na lamang po ng ganito na allegation na nagiging privacy intrusive, talagang iniimbestigahan po natin at tinitingnan natin yung kanilang privacy practices, no. Ang requirement po natin ay yung mga personal information controller magkaroon niya ng mekanismo para protektado, encrypted at hindi nabubuksan ng kung sino man yung mga mensahe natin. At pinapatupad naman po yun ng Viber, katulad rin po ng ibang messaging apps, no. At to be fair naman, Sir Ted, so far sa Viber, wala naman po tayong narinig na nagkaroon ng kanilang pag-track ng isang tao, no, na sinasabing ginagamit ng government. But nevertheless, Sir Ted, no, kapag meron po tayong natanggap na reports, kasi Sir Ted, ang NPC po, hindi po pwede yan na pwede po kami actually magtignan agad ang privacy practices ng isang kumpanya, no. Pero hangga't wala pong reklamo sa amin o magsuwasponte po ang National Privacy Commission, hindi po namin masasabi na may kinumit silang violation. Ganon din po ang pangaral po ng NPC, no, sa mga tao, sa ating publiko, maging mapagsuri tayo sa paggamit ng mga apps at yung mga katiwa-tiwalang apps lang po ang ating gamitin. Kasi Sir Ted, sa levels po ng mga apps, merong Viber, merong WhatsApp, pero meron din po yung mga hindi masyadong maayos yung kanilang security measures na ginagamit ng mga tao. Yun po, may tendency rin po yung na gamitin for surveillance. In fact, hindi naman po bago yung ganyang nangyayari, no. In fact, alam natin sa Amerika na nagkaroon ng issue before na tinetrack nga daw yung mga mensahe ng tao. So, natuto naman po ang mga platforms noon, no, at talagang sinisigurado nilang encrypted. But nevertheless, Sir Ted, we continue to look at these platforms, especially with the ongoing privacy issues sa ating bansa. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!